Ang lahat ay nag-uusap sa kamalian ng iba. Ngunit paano ang sarili nating mali? Ang tao ay hindi umasinso kapag hindi niya tingnan ang kanyang sariling mali. Ang iyong pag-asinso ay maging walang kabuluhan na basura kapag hindi ka maging tapat sa sarili mo. Naaalala ko pa ang aking isip dati na walang pagbabago. Laging nasa isip ko noon na walang pwedeng mangialam sa akin dahil akala ko ang lahat ng aking isip ay tama. Kapag walang gusto sa akin, akala ko problema na nila yon. Ang sirang bagay ay isa akong taong magalitin, agresibo, puno ng trauma at marami akong nasaktan. At akala ko ay wala akong mali. Hindi ko tinitingnan ang aking sarili at ang aking mga gawa hanggang sa dumating ang araw na ako na lang ang mag-isa sa mundo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko gusto ang aking pagiging ganon, kaya't nagdesisyon ako na magbago. Iniwan ko ang aking trauma sa nakaraan at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakadama ako ng kalayaan. Nakadama ako ng mabuting pagbabago sa aking sarili. Pero hindi naging madali dahil ang trauma sa aking nakaraan ay hinila ako pabalik. Dahil ang bata sa aking loob ay hindi gustong magbago. Ang bata sa aking loob ay puno ng takot, pang-aabuso at galit. Ang batang yan ay pinipigilan ng aking pagbabago na maging isang lalaki. Lagi niyang pinaalala sa akin ang mga sakit na nararanasan ko noon. Pero pagkalipas ng mapait na laban, nakapagbago ako ng landas at winasak ko ang aking trauma. Pagkatapos ay inayos ko ang aking mga mali. At yun ang tunay na pagbabago sa sarili. Makinig ka, ang iyong paligid, trauma, masamang gawa, ay hindi ikaw yon. Totoo, pwede ka maapektuhan at huwag mong gamitin sa alibay mo dahil nakakaawa. At ngayon, ating alamin ang mga mali sa iyong sarili. Una, umiwas sa pakikisalamuha. Ang tao ay isang gawa sa sosyalismo. Kailangan natin ang bawat isa, kahit yan ay kapatiran. Ngunit ang mga tao ay umiwas sa pakikisalamuha. Wala silang koneksyon sa ibang tao. Ito ang importante sa pagiging ina. Ang ina ay nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang emosyon. Pero kung ang iyong ina ay hindi nagbibigay nito, magdudulot sa iyo ito ng masama. Ikaw ay magiging walang pakiramdam sa iba. Dahil naranasan ko na ito, wala akong pakiramdam sa iba. Naging masama ako sa lahat. At ang kulang ay ang pagiging lalaki. Kulang sa pakiramdam sa iba. Walang malalim na relasyon. Makinig ka. Maraming mga tao na walang ganitong problema. Pero kung lumaki ka sa iyong ina lamang na walang ama, may pagkakataon na hindi mo makikilala ang iyong sarili. Dahil ang ina ay hindi pwedeng panghawakan ang alituntunin ng isang ama. Dahil dyan nagiging mabilis ang iyong pagiging walang pakiramdam. Dahil walang tao magiging ama kapag siya ay babae. At kung subukan niya na maging ama, ay maging walang kwenta. At kung nakagawa ka ng masama, ang problema ay hindi ang mundo sa labas. Dahil ikaw ang problema. Pangalawa, pagsasabi ng negatibo sa sarili. Maraming pagsasalita sa iyong sarili. Nililimitahan na maniniwala sa iyong sarili at sa iyong potensyal. At yan ay negatibo. At ito ay nagpapalayo sa iyong potensyal.
at nakapagpapataas ito ng mental issues sa iyong sarili, makapagsarado ng pagpupursigi, nakapagpapadepress ito, nakapag-damage ito sa mga tao na nasa iyong paligid. Ang iyong negatibo ay makakasira sa nakapaligid sa iyo. Kaya dapat kang magsanay sa iyong isip. Pangatlo, malaking ego. Kapag kailangan mong mag-improve, ay napakadaling tumaas ang iyong ego, lalo na kapag ikukumpara mo ang sarili mo. Dahil halos lahat ng tao ay tamad, ikaw ay magiging mas mataas nila, pero ito ay delikado dahil dito mo rin mamaliitin ang iba. Huwag kang mangmaliit ng iba dahil ikaw ay magiging mabangis na tigre balang araw. Huwag kang mangmaliit ng iba dahil ikaw ay maging isang makapangyarihan sa susunod na araw. At mas mabuti ang may respeto kahit mas malakas ka pa sa kanila. Makinig ka, lahat ay may ego at darating rin ang malakas na ego kapag kailangan mo. Pero sa lahat ng oras dapat mong ihiwalay ang iyong ego. Magpakukumbaba ka dahil may mga tao na lalapit sa iyo sa bawat araw. Pang-apat, laging nagpaka-perfect. Ang laging nagpaka-perfect ay nakakaawa. Narinig mo yun? Yan ay isang alibay para iwasan ang hirap. Kita mo, ang mga bagay kailanman ay hindi maging perpekto. At kung habulin mo ang perpekto, ay naghahabol ka ng walang hanggang layunin. Parang tao na naglalayag patungo sa walang lupa. At bago siya maglayag, linisin niya muna ng perpekto at kukuha ito ng maraming araw, linggo, buwan. Ang barko ay hindi talaga magiging perpekto sa paglilinis dahil may alikabok pa rin kahit saan. Itong tao na to ay duwag dahil gusto niyang maglayag ng walang hirap at nagtago sa pangalang perpekto. Ang pagiging perpekto hindi talaga totoo. Ang naghahanap ng perpekto ay laging mataas ang standard. At dito ka na hindi gagawa. Wala kang kontento sa relasyon. Hindi ito makagagawa ng produkto at makakasira ito sa relasyon. Pipigilan ka dito dahil risky raw. Hindi ka na masaya dahil hindi ka makukontento. At maraming tao na proud sa kanilang pagiging paghahanap ng perpekto. Kapag ikaw ito, dapat mong tandaan na isa itong mali.